What's up mga katinsa? Nagbabalikan DIY Practitinsa sa mga hindi pa nagsusubscribe guys. So subscribe na kayo. Click notification bell button. Click na tayo sa inyo rin mga videos. So yun guys, magre-review tayo ng field piece na S-Man refrigerant manifold with built-in vacuum gauge. So ito nga pala guys ay wireless 4-port manifold. So digital siya guys, kaya ayan siya. Tapos meron siyang 3/8 vacuum port for faster evacuation. So nandito yun guys, ito. So ito yung model number niya, ito SM482V 482V. Ayan. So nakita niyo guys, naka A2L compatible siya. So ang ano rito guys is kaya ng A2L at saka A3. Ayan. Although ito rin nakalagay dito, pero yun ang sabi. So ito guys, pwede i-connect sa may app niya na JobLink. Ayan, system tool and app. Ayan. Tapos meron siyang data log, meron siyang temperature compensated nitrogen pressure test. Ayan. Tapos naka water resistant siya na IP55. Ayan. So naka rugged construction siya. Ayan. So ayan, ano pang dapat makita natin guys. Ito yung sa sa app niya, ganito yung tsura. So ayan siya, at ayan yung mga included. Ayan guys, basahin nyo na lang. Dalawang clamp para sa temperature to guys itong dalawa na to. Tapos meron pang para naman sa may bed or bead thermocouple. So bali tatlong ano yan, temperature sensor. So kasama na ang battery dito, AA na battery. Tapos syempre yung mga ano niya, lifetime warranty, yan, mga ganyan. Tapos syempre yung case. Ayan, ito yung likod niya guys. Yan ang tsura, or basahin nyo na lang guys para maintindihan nyo or makita nyo kung ano yung mga nandito. Ayan. Ito yung likod niya, ganyan yung tsura. Pero syempre papakita ko pa rin sa inyo. So gusto na natin siya. Ito guys, nabuksan ko na kasi ito. So pakita ko na lang sa inyo syempre kung ano yung mga laman talaga nito. So ito guys, meron tong foam dito na nakalagay. So hindi ko na sinama. So ito yung mga kasama niya, syempre. Ayan, tapos nandito rin yung serial number niya. So kung tanongin niyo ako guys kung magkano ko nabili to, $989. So to times yung ngayon yun guys is nasa 62 na tayo ngayon. So yun po guys, yung total halos nasa 60 plus, mga ganyan. 60,000 guys, at 60,000 pesos para lang dito sa ano na to, manifold. So ito yung ano nito, laman. Nilagay ko na rin yung battery nito guys. So ito yung pinaka bag niya. Ayan. So ito yung itsura niya guys. Hindi ko pa pala natanggal. Itong mga to, talagay niya yan dito. So may makapal dyan tsaka may manipis. So gagawin nyo is sa makapal sa makapal, manipis sa manipis. Yan.
Tapos yung isa guys, dito yung nilalagay eh. Kunin nga natin. Ang bigat na ito guys. Grabe. Grabe yung bigat na ito. Solid na solid oh. Kasi ito, ito, yung pinaka ano niya, pinaka manifold niya. Ito, itong bakal na. Itong ano to, alam ko kung bakal ba to or aluminum. So, ayan, ganyan yung itsura niyan. Yan, ganyan. Dapat nakatusok mabuti. So, ipakita ko muna sa inyo to guys. So, ito yung pinaka ano niya, low side. So, dito nakalagay yon. Bale, ito kasing nasa unahan nito guys. Puro mga naka-ano lang yan. Pangsabit lang to sa hose. So, kunyari, sa low side hose or sa suction line hose is nakapaganon lang. So, instead na yung dulo ng kabilang hose is yung gagasgas sa lupa or bato. So, sinasabit yan sa kabila. Ganito rin yan dito guys sa may vacuum. Ayan. So, papuntang pag ganun lang din yan. Ayan, pag ganyan. Bali, para hindi lang gumasgas yung hose kapag bibitbitin. Okay? Para siya nakaroll. So, nakaroll na siyang hose na nakaganyan. Yan, pag ganun. Yan, pag ganyan. So, ito yung sa low side. Ito yung sa vacuum side. Or sa low tag dito bulb. Okay? Low side bulb or sa suction bulb. Ito yung sa vacuum. Ito sa refrigerant. Okay? Tapos ito sa high side. So, magandaan dito guys, kapag ka nag-vacuum kayo, so gamit kayo ng vacuum pump. So, lagay nyo siya rito. Tapos yung isang ano nito, kabitan dun sa may vacuum pump. Tapos yung ito, syempre nakalagay sa suction line ng mini split nyo. So, pagka nag-vacuum kayo, so, manda na yung vacuum pump. So, mga ilang segundo, ano nyo to, bubuksan nyo to. Tapos, bubuksan nyo rin to. So, ang nangyayari is, sinasuction niya na agad yung nasa loob nito. Iba pa dito kasi guys eh, yung kagandahan din nito, dito ilalagay nyo na yung ano nyo mismo, refrigerant nyo na cylinder. So, para kahit naka-off na to sa vacuum nyo, pagbukas nyo nito, yung refrigerant papasok na papunta dito sa kabila. Okay? So, mangyari is papasok na yung refrigerant, tapos lalabas na rito sa may suction line nya. Higupin niya na yung after nyo mag-vacuum. Yun po yung kagandahan dito. Kaya, ganito kadaming ano nito. Tag dito. Itong mga bulbs na to. Ayan. Tapos, ang kagandahan nito, dahil ito guys ay may temperature sensor. Ito. Yan mismo yung temperature sensor niyan. Sa kabila, wala yan. Oh. Ito na mismo yung temperature sensor. Temperature sensor para sa low side. Tapos temperature sensor para sa high side. So, ibig sabihin po nun ay ito po ay temperature para sa subcooling. Tapos ito naman ang temperature para sa superheat. Ayan. So, hindi po ako expert guys sa ganito, okay? Kasi hindi naman natin ganong pinag-aralan yung air condition tsaka refrigeration and air condition. So, sa likod niyan, ayan guys, syempre yan yung serial number niyan.
Kapag walang serial number na nakalagay sa inyo rito, hindi tugma doon sa may ibinigay sa inyo dito. Kasi guys, may serial yan eh, no? Yan, dapat tugma yan. Kasi pag hindi yan tugma, ibig sabihin, counterfeit yung nabili nyo. So, dito, para sa update na to guys, kunyari may bagong refrigerant na lumabas, pwede to i-update ng bagong refrigerant. Tapos, 6 yung nakalagay na AA dito na battery. So, equivalent ng 9 volts. So, one day guys, ang gagawin ko rito, charge ko na lang to, di-charge. So, para hindi tumatae. Oops. Basta ganoon, para hindi mag-leak yung tag dito, yung battery sa loob. Kasi masasira yan kapag ka nag-leak. Tapos ito yung pinaka ano niya, sabit. So kahit break ta rin yung ganyan, okay lang. So power on natin, hold lang to. Ayan. So ayan, naka R32 yan. Pinutin lang ulit natin. Hindi na ganong kita. Hindi na siya ganong kita pala pag ganyan. Pero ayan siya guys, yan. Yan, ganyan natin. Para kita nyo. So, up and down nito para magbago yung refrigerant na gagamitin. Kung ano yung gagamitin yung refrigerant guys, yan o. R410A, R22, R404, R134. R134 mostly ginagamit sa ano to eh, sa refrigerator. Ito naman, dito guys ginagamit to sa US. Sa mga talagang HVAC na ano, yung mga malalaking ano, condenser. Yan. 410A, R410A. Yan. Tapos dyan sa Pilipinas, sa mini split or sa split type natin. Kasi mini split ang tawag niyan dito sa US. Pero sa atin dyan sa Pilipinas, ang tawag kay split type aircon. Dito mini split. Ayan. So, punta tayo sa menu. Tapos, ayan guys, meron na firmware update dyan. Pero syempre, nasa ano tayo guys eh. Latest. Ayan, pinaka-latest yan dapat. 104. Ayan, 1.04. Ayan. Not sure dito sa 41 na to. Siguro ito yung revise niya. Or revision. So, exit. Menu. Language. Restore settings. Delete. Log. File. Format. Drive. Log data. Auto off. Temperature calibration yan. Calibration temperature. So, pagka na-calibrate tong temperature sensor na to guys. So, nilalagay itong temperature sensor na to sa tubig na may yelo. Tapos, i-calibrate siya sa 32 Fahrenheit. So, hindi ko alam sa degree yan guys. Ayan, enable Bluetooth yata yun or enable Bluetooth yan. Toolset. Unit guys, ating unit. Ayan, temperature. Temperature. So, ayan o. Pwede nyo baguhin yan. Fahrenheit or Celsius. Ayan, Celsius siya guys. Celsius. Pag naka Fahrenheit guys, ito nawawala kasi ito eh. Ayan nyo eh. Nawala. Saan na? Nawala na. Ito unit. Temperature. So, bagay natin yan. Wala na. Wala na.
Hindi na siya ma-read. I mean, na parang ano siya guys, out level na yung ano niya. Reading. So, ayusin ko na lang siya. Unit. Temperature. Okay. So, dito guys, meron tayong tear scale. Ayan. So, meron kasi nito guys, pag pinindot mo to, meron siyang, ang field piece po, meron siyang digital scale. Tapos, i-connect yung digital scale na yon dito. So, at least nakikita nyo na lahat. Okay. Tapos, tool link or link tool. So, meron kasing mga ganitong clamp na wireless. So, instead na ito yung gamitin, kasi wired siya, so wireless ang gagamitin. So, yun naman guys ay dito naman siya i-connect. Tapos, meron siyang nitrogen test. So, nitrogen test, ayan o, may oras yan eh. Tapos, titignan yung test kung papasa yung test niya after dun sa settings ng oras. So, ano tayo dyan? Stop, exit. Ayan. Air parameter. Tapos, ito yung sa ano natin guys, sa temperature. Ito yung temperature ngayon guys sa US. So, naka degree Celsius tayo. So, ayan guys. Gaano kalamig dito sa US? 21 degrees Celsius. Tapos, tingnan natin yung ano ko. Init ng katawan guys. I mean, init syempre ng kamay. Ayan. 28. Malamig pala rin ang kamay ko guys, no? Tapos yun naman guys, ang kagandahan dyan ay ito, meron siyang delta. Ayan o. Pinagka-compare niya yung temperature between dito sa dalawang ano na to, clamp, sa low side tsaka sa high side. So makikita niyo yung delta niya guys. So ngayon guys, nasa PSI tayo. PSI sa low side, PSI sa high side. Siyempre ito yung refrigerant natin. Delta temperature ng dalawang temperature. SH means superheat. Tapos yung SC means subcooling. Ito guys, BSAT ay ano po yan, vapor saturation. LSAT is liquid saturation. So, ito guys, calculated na yan. Kaya nakikita agad kung ano yung saturation yan. Yan, calculated yan dito. Okay. So, ang dami nito guys. Napakadaming refrigerant na pwede rito. Ayan o. Kahit pindut-pindutin ko to ng ganito, maano lang kayo guys. Dami nyo no? 200. Dami diba? Alam po na sa 500 pa to eh. Ayan, 500 daw. 600, 700, 1,000 no. Pero may mga ibig sabihin kasi yung number na yan guys. So, ayan, marin dito. Ang dami, di ba? Grabe, ang daming refrigerant. Ngayon ko lang din na ano yan, natuklasan na marami palang refrigerant. Kala ko konti lang or yung nakikita lang kasi natin guys, di ba? So, ayan. Ano pa ba ang ano natin? So, basta guys, pwede itong nasaan na yung ano na ito? So, vacuum alarm. Tingnan natin kung ito vacuum alarm So, ayan. Pagka ang tawag dito,
nag-vacuum ka na guys, makikita kaso microns dito. Ang kagandahan dito guys kasi microns ang gamit. So alamin niyo guys kung paano ang test ng microns. Okay? So hindi ko na ipapaliwanag yun sa inyo pero nalaman ko lang din yung pag-test noon guys. At mas maganda siyang gamitin versus doon sa may yung sa may analog gauge na kailangan pang anin yung 30 PSI. Negative 30 PSI yata yun. So ayan guys, at wala naman akong gana talagang alam-alam dito eh. Nag-review lang ako nito. Tapos sa next video natin ay tear down natin to guys para makita natin kung ano yung loob din to. So ayun lang. Di pa. Ito pala guys oh. So para makita nyo yung target din. Ayan. Ayan yung target oh. So ayan guys, at sa next video natin tear down natin to guys para makita natin kung ano yung loob din to. So yun lang, at kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click the notification bell button, click nyo guys, bye, peace.